1 second, mga kababayan, tak! In a twinkling of an eye, napoto lahat ng transaction mo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. So kumusta po kayo? Butit nakabalik na tayo sa Facebook. Pag-usapan po natin mga kababayan yung Facebook, sabi ko sa inyo. Tama si Deborah. The communication infrastructure will be disrupted in the future, and it is, mga kababayan, being tested. And we're so dependent sa technology. All our transactions, online businesses, lahat ganun will be cut, mga kababayan. And it will be, restored only to those who will receive the mark of the beast. The trade in commerce. Our trade in commerce, mga kababayan, yun ang kukontrol mismo. Para hindi ka makakain. Tapos, gawing kondisyon, yung gustuan niya, parang yung bawalan niya sa bawal kumain sa restaurant yung walang. Parehas ang pattern po. So, mapapaisip ka, mga kababayan, I think we have to discuss it extensively ngayon kasi all of us connected and you will be disconnected. At kung may mga alam kayo, mga alternative, ako kasi ang alam ko, isa pa lang, yung Telegram yata. If you have other alternatives, back up po natin. Parang itong channel natin. May channel 1, channel 2. Tapos gawa uli ako ng ibang channel. Pag sinabutay nila yung isa, parang sa Facebook account, di ba? Kaya lang, ang problema doon, yung sa Facebook, kung dependent ka na masyado sa mga transactions mo, messenger, di ba? Kaya mamaya, isasabi ko sa inyo kung paano you'll be connected with us. Sa amin, limbawa. Ano yung mga pwede natin gawin, mga kababayan, sa pag-usapan natin to protect our, our interest also. Sa kanila, kanya-kanyang interest kasi yan Yung kanila din yun Anong pakianan namin? Multi-billionaire. Si Kwan itong nawala sa kanya, 7 hours. 7 billion yan, kuya. In 7 hours, as FB7 billion na lugi in just 5 hours yata. 7 hours yan. 5 hours or 7? Tingnan mo nga. 7 billion dollars yan. That's nothing kay Mark of the Zuckerberg. Amiga sa inyo. Pag-usapan din natin dito sa ating paligid yung pag-retract ni Mago. Yung testimony sa Parmali. Yung executive ng Parmali. Mago retracts swindling admission. Of course naman. Amiga sa inyo. Siyempre. Yeah. Ayos na. Medyo tagilid. Tagilid pala, hindi ko napansin. So pag-isipan po natin, pag-usapan po natin, mga kababayan, yung politika, tingnan ninyo. May bagong plot twist na naman si Digong. Ano masasabi ninyo, mga kababayan, yung mga nagagalit sa akin? We have reasons to protest. Sabi ni Kosi, pwede pang bawiin ni President Duterte ang retirement sa politika.
I told you so, mga kababayan. Ngayon, nasa sa inyo yan po kung kayo okay lang sa inyo paglaruan ang ating damdamin. Di ba? Kung okay lang sa inyo yung harap-harapan, niloloko ka. Harap-harapan. Worse is, ang nanloloko sa atin, Pangulo ng Pilipinas. And his henchmen, yun ang nangloloko sa atin, yung ang nakakapanggigil, mga kababayan. Lalo pa, we supported him. Diluklok natin sa posisyon pagkatapos, harap-harapan, niluloko tayo. Ganon yung ginagawa sa atin. Di ba nakakapanggigil? Kung pwede nga, sabi ko sa inyo. Para sasabihin ng mga kababayan natin, you disrespect the President. He disrespects us. Yan ang totoo niyan. Wala siyang pagpapahalaga, wala siyang respeto sa mga mamamayang Filipino. Ang salita, mga kababayan, sa kanya, walang weight. Ang tingin niya sa ating lahat, mga gunggong tayo. Yun. Walang kakwenta-kwenta, walang halaga ang buhay sa kanya. Walang halaga ang salita sa kanya. Ang sa kanya lang. Ganon. That is our president. So, doble kong binabawi ang aking kwan. Last time binawi ko, ngayon babawiin ko uli. Ano pa niya? Double na pagbawi. Double dead. Diba? Anyway. Matanda na rin yan. Parang senil. Hingin ko, mga kababayan, tawag doon. Anong senil sa Tagalog? Senility. He is, I think, suffering from senility. Ang tawag niyan sa amin dito, pig-ulian. Bumalik sa pagkabata. Yung Pangulo po, bumalik na sa pagkabata. Biglang. You see? So, si Jimmy pala, nag-file ng, ito din, sabi, retired na din ito. Ayan mo si Sir Chief. Ayan. Arroyo comes out of retirement, runs for House Congresswoman ulit. Yung mga adik sa mga adik po sa posisyon. Ayan mo si Sir Chief. Ano ang pangalan ni Sir Chief? Si Sir Chief, natalo yon. Si Richard Yap, ayan mo yon, natalo. Tapos bumalik uli diyan sa Cebu. Tapos si Boy Logro, Congressman Boy Logro. Uy, nag-file din ng. Pero yung Kusinero Party List, ang Kusinero Party List, mga kababayan. Anyway, pag-usapan po natin itong mga kaganapan dito sa ating paligid. So itong ating programa ay atid sa inyo ng Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses in affected area. And makikita po ninyo kung paano siya ginagamit. Pinapahid lang po, inihilot. O tingnan ninyo ito. Paninigas ito ng kamay. Tingnan ninyo. Actual demo. Kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan niyo, kuya? Pabling. Pabling. Si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin na po. Tingnan natin. Maniwala yun. Maniwala pala yun. Isa yung pala. Ito yung sakit yan. Istorbo ng trabaho ko. So, bago lang yan. Ito, mga kambuhan na.
Sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Tuloy-tuloy na. Ayos na. Yan, mga kababayan, ang bilis lang po. In less than 5 minutes nga po, mga kababayan, kita ninyo, naging maayos na yung kamay. Ito naman po, si Edwin Miranda ng Quirino Province, yung mukha niya tad-tad ng mga piklat po na chickenpox kasi. And after the application, tingnan ninyo po, 2019 pa po yun. Ayan. Ang kinis-kinis na po ng kanyang mukha. Ito naman yung pamangkin ni Saki Alimari ng Parma, Italy. Di makatayo, magang-maga yung paa. And after the application, naka-attend na nga po ng, wedding ceremony. Yung mataba, siya po yun. Try po ninyo mga kababayan, itong Firmax, ito po hindi man siya gamot, firming and lifting cream. Yung herbs, ginawa pong cream. O, tingnan niyo. Ganyan ang kulay niya. Okay. Ngayon, ang expiry date nito, nandito yung sa ilalim kasi may nagtatanong. 2 years after the 2 years after the tawag dito manufacturing date. May kuha naman siya. May naka-indicate naman manufacturing date. Tapos expiry date. 2 years yun. Mga kababayan. So, ito po ay isang, tawag dito, hormonal balancing cream. Sabi ng formulator nito, si Dr. Hasan, as we age, ayun, nagiging sakitin po tayo. Ang kailangan lang gawin, yung balance ng hormones, ibalik natin. Kasi yun ang cause, hormonal imbalances. And this cream, mga kababayan, itong Firmax po, hormonal balancing cream po siya. And this is also an immune system booster para hindi po kayo basta tablan ng mga kung ano-anong alam na ninyo dito sa ating paligid. So, malakas yung inyong resistensya. Di ba? Yung natural immunity po ninyo, ibuboost niya lalo. Ngayon, mga kababayan, ito naman yung Automax Revitalizing Serum. Ito sa mukha, anti-aging po siya. Twice a day, morning, baka paligo ninyo. And sa gabi after, maghilamos kayo. Upward motion, yung application po. You will look 10 years younger than your age. Ayos, yung mga dealers natin, mamaya, pakita ko po sa inyo. Yun naman po, mga kababayan, na gustong magpagawa ng bahay, Arxon Design and Build Company. For your consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovation, contact ninyo yung aking anak na architect, Riz Maravillas on Facebook, cellphone number 0977-098-2884. Yung mga designs niya po, makikita ninyo doon sa Facebook account niya. Pati yung mga existing projects, ongoing existing projects niya sa Pinas, kikita po niyo doon. Yan. Mag-message na lang po kayo sa kanya directly para madali kayong masagot. Tapos, ito naman po, yung Eternal Preserve Roses. Ito po, may battery siya. Pag-regalo ninyo, birthday, anniversary. Kung wala, gawin ninyong lamp sa inyong bahay. Napakaganda siya. Di ba? Safe kayo kasi di battery lang siya. Yung candle po pag nagbabrown na. Problema yun bang natumba, nadaanan ng pusa. Problema. Ito hindi. Naubos yung battery. Wala na. Di ba?
Ngayon, mga kababayan, ito naman yung PixiSense car diffuser. Tawag dito. Pang-kwan siya. Yung may mga sasakyan para mabango yung sasakyan po ninyo. Car freshener po siya. Lemongrass scent. Ito po mga kababayan. At pasalamatan ko pala yung taga-krusada kumuha nito. Tapos, binigyan ako ng 1,000. Sabi ko, di ba daw wala-walang yung binili mo? 500 lang naman yung. Sa'yo na niya. Love gift ko niya sa'yo. ito mga namimili sa atin po. Ayaw ng kunin yung sukli. Maraming salamat, sir, sa love gift mo. 500 pesos. Dinilibre dyan lang. Kabilang barangay. Tapos, salamat pala kay Sir Noel Medina. Nagpadala siya ng love gift. 200 pesos. Yan. Tapos, si Awan-Awan nag-message sa akin. Nakalimutan ko siguro ito. Na-overlook ko siya. Hindi ko nailista. Nag-kwan siya. Hindi mo niya kiniklaim. Sabi ko, yung alin po, sir? Diyan sa Amerika, si Awan-Awan, si Mr. Gerardo Azurin, nagpadala siya sa love gift, 1,199.81. Sir, God bless you more po. Maraming salamat. At may isa pa nga, nagpadala ng payment. Pagkatapos, may excess na 2,000 yata yun. Maraming salamat po sa inyo, yung mga kababayan natin. May excess siya. Mga kababayan, yun na. Kakaiba sila. Siguro pinagpapala na sila kasi ng napakaraming pagpapala. Kaya gusto din nilang i-share sa atin. Thank you so much po, mga kababayan. May isa pa yata kung mamaya na. May nagpadala po na 13,000 na payment. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya. Hindi man kasi nagko-communicate until today. 2 days na po. Sino man po yung nagpadala ng 13,000 pesos, hindi ko po ma-identify kung sino. Kasi siyempre, hindi ko man memorize yung mga nag-message sa akin po sa Facebook. Kung sino yon. Baka po nakaligtaan ninyo, iniisip ninyo na kapag-communicate na kayo sa akin. Kung nanonood po kayo sa ngayon, please message me sa Facebook. Para sa po yun na 13,000 na padala po ninyo. Pag hindi kayo nag-communicate sa akin, akin na yun. Di ba? Panalo ako kasi pumasok na siya. Di ba? Talo ka doon. Kaya paki-message po sa akin. Kung may time kayo ngayon, para mailista ko po. Ito yung listahan ko. Ang dami lahat siya nakalista. Ang dami mapupuno na naman nga eh. Yan listahan ko po. Ang daming libro. Notebook po. Ang dami na niyan. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Ito naman na nakikita ninyong umuusok-usok, steaming siya. Ito yung Desert Mist Diffuser. Yan. May tubig kasi siya. Tapos, papatakan na lang po ninyo nitong essential oils. Galing po itong Amerika para relax yung pakiramdam po ninyo. Very stressful ang mundo natin po. Nakaka-stress talaga. Kanina na-stress ako, iniisip, bullshit na to. Paano na yung mga files ko doon? Napaisip tuloy ako. Paano na yung mga nag-message sa akin? Di ko na yan mariretrieve. Kailangan talagang backup.
Paano na kung ang kondisyon nila, QR, walang QR niya, kailangan na niya anong ginagawa sa QR? Rini-read yun, ini-scan. Pag walang scan ka niya ng QR, as a proof na natuklaw ka na, hindi ka maka-continue ng... Ako tingin ko yun nasa isip nila. Bago na niya yung system, in-upgrade niya namin. And isa sa condition requirement, yun. Pag hindi, you are denied. Hindi ka na makaka-continue. Gawa kang account. Tapos, mamaya, pag-usapan natin. Ano mga remedies natin, mga kababayan? Ito po, ipapatak ninyo, peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, panaway, ribbon, lemon, at marami pang iba. Isa-dalawa lang po. Tapos, ayos na. Kaya kahit grabing tension ko kanina, isip ko nga, hindi mo muna ako mag-program kaya para kailangan i-evaluate namin yung... Tingnan ko yung YouTube. Yung YouTube, nagpa-function siya. Ayos. Yung WhatsApp, Instagram, damay. Pati daw LinkedIn, 5 hours. Sabi ko, ano nangyari? In-off ko yung computer. Tingnan kong router ko. Bakit ako yung PLDT? Okay man. Sabi ko, tapos. Punta akong Google. Google ko. Sabi ko, ano kaya yung balita? Facebook. Yun. Meltdown. Ito po pala, mga kababayan, ka-package dito. Ito yung goji berry. Ningxia red mixed fruit drink. Ito yung ininom ng aking sister and Faith. Nagka-cancer sa dede. Tinanggal yung dede. Tapos yung nakalbo, siyempre. Chemo. Kala niya nakasurvive na siya. After 3 to 5 years yata. Bumalik dito na sa kilikili. Tinaningan yung buhay po. Siyempre, naghanap ng ibang alternative po. Narinig yung tungkol sa goji. Bumili nito. Bumili nito, mga kababayan, 4 na boteng malalaki. Ayun. Yung isang bote, ininom niya, 2 days lang, inuubos niya, mga kababayan. Ayun. That story, mga kababayan, happened in... That story, mga kababayan, happened 15 years ago. Nagkita kami. Sino yan? Si Awan-Awan? Si Awan-Awan? Iba naman? Sige, bago. Yung 13,000? Kita mo, narinig kagad po. Ayos. Yung 13,000, yan. Kay Mrs. pala, asa na dito? Tapos, ang problema pa ako, bagsak yung Facebook. Sabi ko sa inyo, may plano silang masama. Konektado po yun sa reset. Sabi ko sa inyo, mamaya, ito na muna. Gigil na kasi ako. Ito na muna po. So, 15 years ago, 15 years ago, yung istoryang yun. Nagkita kami sa mall. Alive na alive and kicking. A true cancer survivor, mga kababayan. Ano yung sa inyo? Kumapal pa yung buhok. Kalbo na siya. Kumapal pa. Tumaba. Bumata. Ang ganda ng epekto po. Ano yung sa inyo? Tama si Hippocrates. Sabi ni Hippocrates, the father of medicine, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Try po ninyo, mga kababayan. 1,000 na dito. 1,176. Share po ninyong share, mga kababayan, habang nagagamit pa natin itong
social media. Pag hindi na po, tapos na. Tribulation na siguro. Di ba? Sarap ng luya. Sobra? Sa super chat. O, kita mo, sobra. Kaya siya, bakit ka ako ganito yung pinadala niya? Wala mga kung computation na ganyan. Sobra na naman yung pinadala. Anyway, mga kababayan, alin pa nga? Ito pala. Yung energy bracelet. Ito pa. Ano po ito? Panlaban ito sa harmful effects of electromagnetic field radiation. Ini pong energy is the newest fashionable wellness breakthrough product. It helps activate and improve one's natural body frequencies in dealing with inevitable stress of the modern life, neutralizing the harmful effects of electromagnetic field radiation from all electronic devices we constantly use. Powered by the state-of-the-art technology, Energy Bracelet is instilled with subtle energy by the pioneer and leader of infusion technology, Vital Force Technology. The subtle energy infused in Energy Bracelet enables it to help enhance one's mental and physical performance. It also helps strengthen the immune system, thus contributing to a higher quality of well-being po. Energy Bracelet is a trendy and fashionable way of giving your body's performance an extra boost and protecting yourself against the harmful effects of EMF radiation. Ayos, mga kababayan. Yan. Message lang po kayo sa Facebook po, directly sa Facebook po, sa Messenger para ayos. And sana hindi na mag-meltdown. Diba? Tapos ito naman po, yung Ultra H2. Tingnan mga kuya. Hydrogen generator. Ayan po. Ano ito? Ayan. So, Ultra H2 molecular hydrogen water contains hydrogen molecules that act as powerful antioxidants. And these molecules help neutralize oxygen-free radicals that causes diseases, inflammation, and aging. And because of its unique properties, molecular hydrogen has therapeutic benefits in virtually every organ in the body where it exerts antioxidant, anti-inflammatory, anti-obesity, and anti-allergy actions with no known side effects. This turns potable water into a super antioxidant water po. The highest mobile molecular hydrogen generator, advanced Japanese technology made in South Korea. Ayos! Yan. Ayan, lagyan lang po ninyo ng tubig hanggang dito. Tapos ito, i-on ninyo, di battery siya. Then after 5 to 15 minutes, ready na siya. Transform na siya into a very healthy drinking water. Hydrogen water na po siya. Hinaw ninyo. For longevity, mga kababayan, and healthy aging, pagregalo ninyo sa mga lolo't lola ninyo, nanay at tata. Anyway, basahin ko ito sa inyo. Mga kababayan, kung ano yung nangyari. Facebook battled dueling crisis on Monday as it faced a large-scale outage of its dominant social network for 7 hours nga pala. O tama, kasi kanina, maagang-maaga ako, hindi ako maka-access. Kala ko 5 hours lang. 7 hours. And fought against a whistleblower's damning revelations, ang sabi rito sa kwento. Many long-held fears and criticism about the platform seem to have been backed up by Facebook's own research, which ex-co-worker Frances Hogan has turned over to authorities in the Wall Street Journal. And because of this, mga kababayan, ang sabi, si Mark Zuckerberg, yung may-ari, lost, yan ang kwento niya, $7 billion.
Now, ano yung take natin dito po? Ang take natin po, hindi itong paniwalaan ko. Hindi lang Facebook, WhatsApp tapos Instagram. Kasi mga binili nila po yan, mga kababayan. Ang take natin po, itong naging eye-opener po sa atin. I tell you, naikwento na po, it was revealed by Deborah Tabares, yung stopthecrime.com. You can search that on YouTube. Dami isang videos, kaya isi-search ko nga mamaya uli. Kilala ko naman yon. Yung video niya. Para pakinggan ko uli. Kasi sabi niya, isa sa mga target nito mga kabalot is to disrupt the meltdown of communication infrastructure, to create chaos. And that is part of the grand plan agenda for the reset. Ang gusto nila, i-collapse ang economy. Alam niyo mga kababayan, as we are all online, they can easily melt down the economy. You just imagine if you are cut down to the rest of the world and you are a big company relying on Facebook Messenger in doing business, all your transactions nandoon, tapos pak! Pagbukas mo, hindi mo na ma-access. Yung mga payments, yung mga kung ano-ano mga transactions, pak! Hindi mo na ma-retrieve. Tapos, di ba chaos yun, mga kababayan? Imagine mo na lang. We are all connected. Ayan mo na yung mga friends natin, etc. Di ba? But if you have transactions, mga kababayan, relying on the messenger, in all other apps, na yan, WhatsApp, tapos Instagram, tapos ka na. You'll be out of business in just 1 second, mga kababayan. In a twinkling of an eye, naputo lahat ng transaction mo. And so, ano yan, Mr. Maravillas, o ngayon, sasabihin ko na po sa inyo mga kababayan kasi before we all be trapped, mga kababayan, ng mga taong ito, we have to think of backup po. O, ako, ano yung number natin? Ikaw na, nakakuha yung number dyan. O tingnan na lang po ninyo yung mga numbers, ito pala. To my viewers na may transactions po sa akin, isulat na po ninyo, manual. Huwag isi-save sa Messenger. Titingnan ko na lang yan sa Messenger. Kasi hindi man ninyo memorize. Ito yung solusyon natin. All of you people na kailangan akong makontak, please write in your... tulad nito, yung ginagawa ko po, matagal ko nang ginagawa. May important numbers na dito. Isulat na po ninyo. Yan na, Tabaka sa susunod, pati YouTube po, gano'n na rin. Social media platforms ang tinatarget po nila. May contact 0908-655-3757. This number, mga kababayan, the first time na ako maka-acquire ng cellphone, ay nawala pala yung kaya bago na to. Pero this is more than 10 years sa akin po. Hindi ko siya binabago para yung mga nasa contact list ko
hindi po siya ma-erase. So, ilista po ninyo so that, alimbawa nagka-glitch po, nag-meltdown ng social media, Facebook or kung ano pa, WhatsApp, Instagram, you can still contact me. Saan man kayo sa mundo, you can dial. Hello, Mr. Maravillas. Yung pinadala ko sa yung nakapost ko sa Messenger. Ay, ma'am, sorry po. Wala, hindi ako maka-access sa... Di ba? So, pwede pa ninyo akong makontak. Ulitin ko, isulat po ninyo yan. O, dito yun, walang nakasulat. 0968-6553-757. Tapos yung sa baba pa. 0927-168-4683. Then may landline mismo, PLDT. Isulat po ninyo yan. 052. That's the, anong tawag dito sa 052? Area code. Tapos 742-3526. Mag-glitch man sila, mag-outage sila, ano pang term nila dyan, meltdown yung system lahat sa social media, you can still contact me by landline. Kung hindi kasama yung landline sa nag-meltdown, so pwede pa ninyo ako makontak. Mr. Maravillas, ano na dyan? Kumusta dyan? O sa cellphone, kung hindi kasama sa nag-meltdown, kung hindi siya kasama sa tinarget ng mga kabalot, to cut every one of us to the rest of the world and reduce our civilization into antiquity. Then give way to the reset. And once, mga kababayan, nag-reset, reset nga bumalik yung Facebook, may kondisyon na siya. Ang walang QR code, walang tuklaw, pass, hindi maka-access. Hindi ka makareklamo kasi you cannot proceed. Napakasimple ang gagawin nila. Yan. May fill out ka na mga blanks. Yan. Hindi ka makaproceed kasi yung requirement doon. Scan QR code, tapos. Ito yan, Scan QR code. Ay, hindi ka makaproceed. Hindi ka maka-access ng account mo. I-retrieve mo. Retrieve account. Tapos yun. Kalagay sa baba. Tuklaw pass. Scan QR code. Tapos next. Pag hindi mo fill out yon, hindi ka man makaklik ng next, hindi man mag-click. Elangi mga tao ito. You see? So yan po ang gagawin natin. And mabuti yung kanina na ilista ninyo yon nasa messenger natin dito. Ay, anong tawag dito? Comment box. Other than the Telegram, may float ba yon? Float? Tapos may Getter. At sabi, yung Getter yata kay Trump, Donald Trump yon. So, ang advice ko po sa inyo, kasi yun din ang gagawin namin dito. Lahat kayong nanonood sa akin, ilan na kayo? 1,700, dito 309. I advise you, open your account doon sa mga nabanggit ko po. Titingnan ninyo kung alin yung may marami na mga members na. Di ba? Alin doon? Telegram ba? Isa sa pinakamalaki? Open your. Pag nawala tayo dito sa Facebook, then we can go to contact ulit tayo. I-add ninyo po ako. May kwan ba? Ay yung operation ba nun? Parang Facebook din na pwede mag-add friend?
Kasi kami po, hindi pa namin alam kasi hindi pa namin ginagawa po. So, we can continue our life in this digital world. Pag hindi tapos na yung mga transactions mo, wala. Sabi ko sa inyo, in the future po, the spirit of the Antichrist right now is working very, very hard. Working overtime. At unti-unti po, pinapractice na nila yung kanilang plano para hindi po tayo makalata. Di ba niya uso yun? Parang yung sa sa bangko. Offline. Hindi ka makakobra. Offline. Anong gagawin mo? What if wala kang cash? Offline na niya. So that makondisyon na yung isip natin that itong nangyayari po is just, unnatural occurrences. It is natural. Hindi tayo mag-iisip na it is manipulated. It is intentional. It is planned. It is planned, mga kababayan. Just like the pandemonyo. Yun ang gustong isaksak sa isipan natin na yung mga sakitan niya talagang ganyan. Pa. And people, comes now hindi magkaintindihan kasi iba yung pinaniniwalaan nito, iba naman ito. Kaganyang naniniwala sa mga kwentong ganyan. Their intention, mga kababayan, napakaitim. And only the Word of God, mga kababayan, sasabihin ko sa inyo, could reveal the truth of it. It was revealed 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, that a leader will emerge in his system of controlling people, humanity, the whole humanity, will be in place before he will be revealed. And that is during the tribulation period. And it is being rehearsed, mga kababayan. Itong nangyayari na to, the pandemonyo, and this time itong mga outages, global, this is a rehearsal, mga kababayan, for the NWO takeover of the whole world. And as I was telling you, they're targeting the trade in commerce because they want to control your buying and selling. So that if anyone will refuse to receive the mark, you cannot buy or sell. Yan yung direksyon ng pupuntahan po natin. Ganun na ganun, mga kababayan, in the Word of God can never be wrong. So, simulan na po ninyo ngayon, ito yung tanda. Binigyan tayo ng tanda nila, and God allows it to happen for you, for us to prepare for the future. Sabi nga dito sa Bicol, paraan niya, hindi ka mataraka. You'll not be surprised of it by their attack. So may nagawa ka ng ilista na po ninyo, hindi lang yung sa akin, pati yung mga important numbers ninyo, para you can contact them. And open account to dito pong mga other social media platforms. Simulan na po ninyo ngayon, wag nang bukas. Baka bukas will be too late. Yun din ang aming gagawin po dito.
Pag nawala sila, pag nawala na lahat, di, pipirmi na lang tayo sa tabi. Kalimutan na natin. Di ba? Para tayong nasa ancient world, walang komunikasyon. Ano yan? Kung ano yung natira sa atin dyan, yun na yun. We work within it and we just, wait for the return of our Lord Jesus Christ. Yung sundo natin doon sa in the clouds. Tapos, iwan na natin ito dito. Bala na sila rito. Maglabo-labo sila rito. Diba? Ngayon, ito yung message ni... Asa na yung message ni Zuckerberg? Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today. I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about. Daming nag-react. Siyempre siya yung may-ari. Sabi rito sa Net25, nasa 7 billion US dollars kaagad ang nawala kay Facebook CEO and co-founder Mark Zuckerberg kasunod ng ilang oras na abiryang puminsala sa social networking site. Matindi pala, no? 7 hours, 7 billion. Bawat isang oras, 1 billion, hindi pesos, dollars. Ganon sila na mayayaman, mga kababayan. Tayo man, kasi connected tayo we are using the technology. Imagine kung mawala ito 1 month, tapos after 1 month, sasabihin nila, QR code. Tapos, mga kababayan, sabi ko sa inyo, di ngayon, 1,800 na yung nanonood sa atin. Michael Angelo, ang FB, nagbabadya na mawala, kaya dapat i-pull out nyo yung mga investment ninyo. Kung may mga investment kayo dyan sa mga signs, bad signs. Madamay. Antonia Reyes, when we see militaries with you and hard hat, it may be too late. Hindi ko sa inyo. Agustin DJ, sanay po ako, wala naman po akong burden dito. Walang medyo okay. Pero kung may interest po kayo sa Facebook as you are, using it heavily, pag-isipan ninyo, dapat may backup kayo po. Lord, Jesus is enough. Kaya nga nilista ko, number mo, Sir Dan. Nanood kami lagi sa vlog mo. Nilista niya po ninyo ang number ko para Stone Age, Sir Dan. Antiquity nga. As matindi pala sa antiquity yung Stone Age. We will be reduced, mga kababayan, lalo na kung gumamit na sila ng, sabi ko sa inyo, yung EMF weapon. EMF ba yun? O EMP yata? Weapons? Tapos, Nick Borromeo, insensibilization. Yun ang plano po nila. Total chaos ang mangyayari po. So dati, yung family mo, kausap-usap mo rito, video call, wala na. Sa unang mga oras, medyo yung kaba mo, hindi pa.
Pag tumagal-tagal yung kabog niyan, ano na kaya nangyari sa kanila? Paano na yung negosyo ko? Yung mga client. Amigo sa inyo. Ang ginagawa po niya, padama. Tapos pagbalik, kung ano-ano ng kondisyon, tortured na yung isip mo. Parang ito, tinotorture tayo. Parehas na strategy po. Bakit karamihan sa inyo nagpatuklaw? Yung trabaho. Di man nga ako paano niya? Magugutom yung pamilya ko. Patuklaw na lang. That's the reason why, mga kababayan, alam na alam ng diablo yung kainaan ng tao, yung tiyan. Tiyan. Bibig, tiyan. Alam na alam. Kaya nga po sa prophecy, ang tinarget ng Antichrist po, buying and selling. You cannot buy or sell, save he that had the mark. Pag wala ka, gutom ka eh. Pag gutom ka, tortured ang utak mo. Paano ako makakain ito? Sige na lang. O, dito pala. Sige na. Sabi, oy, Madam Angie Banyes, 125. Marilyn Glodo, good afternoon, Ambassador of Christ, Dante Maravillas and family. Thank you po. Eric Bryan, oy, nagulat nga ako sa balita kanina sa Telegram. Nagkaroon ng shutdown, dark winter. Siguro, flooded with application. Bumagsak yung system. So, kung flooded sila, kasi siyempre lipatan. Lipatan niya tayo, back up. Yun na naisip ko eh. Siyempre naisip niya din yung mga masiguruan niya tayo. Paano niya yung anak buhay natin, yung negosyo natin. Lahat nakarely tayo sa messenger. Tapos biglang pa. So ngayon, mga kababayan, I think that's enough. Si Mago po, balik tayo sa politika rito. Si Mago retracts swindling admission. Ito yung sa Farmally. 3 days after seeking refuge at the House of Representatives. Ito pong si Mago, on Monday, recanted kahapon. Binawi yung statement that Farmally swindled the government in its medical supply contracts. Di kasi nga ako kasi pressured niya ako. It was a pressured response. This is a pressured response kasi pre-pressure din siya ng kumpanya niya siyempre. Kung pressured response yung nanumpa siyang magsasabi ng anyway, bala na yung mga senador niyan, file ng perjury. Under oath siya, nasasabi niya yung totoo lang, itong pressured response. Paano ang pressured response na sinasabi niya? Tinatanong siya under oath. Yun ang sinabi niya. And this time, nawala lang. Kinotes yun, sigurado. Pag hindi niya, baga tinakot po. Siniraan mo yung kumpanya. Itong kunan niya, malapit sa pag hindi nung binawi, pwede may alabs na. Kaya pagbalik niya, iba na yung sinasabi. Iba na yung tono. Mago, the former Regulatory Affairs Chief of Farmally, added during the hearing of the House Government and Public Accountability that she was not in the best frame of mind
to think clearly when she testified because before the Senate Blue Ribbon Committee. Regarding my previous testimonies on questioning pertaining to swindling the government, I do not admit that it was pressured response. I do admit pala, hindi I do not. I do admit that it was a pressured response, sabi po niya. Biglang baliktad. Pa! Sabi ko sa inyo, ganon, mga kababayan. Yan, ina-update ko lang po kayo. Dito na tayo sa politika. Yung PDP laban, mga kababayan, sabi rito, PDP laban ready for Sara. Galit si Coco Pimentel. If we are going to take President's word when he said that it will be Sara Bongo, then it will be like that. Sabi po, mga kababayan ng PDP laban, Cosi Wing, taking a cue from President Rodrigo Duterte, PDP laban officials on Monday expressed willingness to endorse Davao City Mayor Sara Duterte Carpio as its standard bearer in May 22 elections, even if she is a non-member of the party. Galit si Coco, hindi niya pwede ang ganyan. Senator Coco, pwede na ngayon. Kasi nag-split na po sa inyo itong PDP laban. Hindi nag-split. Inagaw na po pala sa inyo itong PDP laban. Sa inyo, ang natira sa inyo, laban na lang. Laban. Lumaban ka. Party President Energy Secretary Alfonso Cosi and Secretary General Melvin Matibag said in separate interviews that the PDP Laban's doors are open for Duterte Carpio as the group scrambles to look for its presidential bet. Will run alongside Vice President aspirant Senator Christopher Bongo. Si Bongo po nag-file as Vice President. And the President said he will retire. Then afterwards, mga kababayan, sinabi ng Pangulo, isang araw lang ang pagitan. Tatakboan niya si Inday. President niya. It will be Inday Bongo or Sago. Ngayon, mga kababayan, may bagong statement na naman. Nasaan na yun, Goya, yung sa DCRH? Ito. Ayon kay Energy Secretary, 4 hours ago. Another twist. Plot twist, mga kababayan, sa kwentong nakakalito. Sabi rin ng DCRH News Television, ayon kay Energy Secretary Alfonso Cosi, maari pang bawiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anunsyo sa pagre-retiro. Depende sa sitwasyon. Ano sabi ko sa inyo? Di ba tama yung analysis ko? Pwedeng bawiin. So, ibig sabihin, kung babasahin natin ang nasa isip niya, pwede pa rin tumakbo, mga kababayan, for Vice President, mag-file for Vice President. Si President Digong. Ingo, sabi ko nga sa una nating mga sinabi, could easily withdraw.
close aide ng ating Pangulo. Di man yan magiging ganyan siguro kung hindi sa ating Pangulo. Di ba? So sasabihin, withdraw ako. Ako uli. Eh, di ba sinabi mo Di ba usapan na natin? In fact, hindi yun. Yun na talaga yung arrangement nila. Paduda sila lagi. Sabi ko sa inyo, iikot lang po sa kanila. And Inday will run for president. And it will be, kung people will support, Inday will be president and vice president, Digong. Ang template po nila, mga kababayan, yung Davao. Ulitin ko po sa inyo. Kung yung Davao, hindi man kalakihang lungsod sa ating bansa, ayaw bitawan ng pamilya Duterte, asa pa kayo na yung Pilipinas, buong bansa, bibitawan nila. Tama? Yung Davao, maliit na, Inubos na nila yung panahon doon na Davao. Sila lang. Tapos, circums 2016, nakuha nila yung buong bansa. Tapos, ibibigay sa kung sinong ibang tao. Kaya nga, mga kababayan, yun ang kinakuan siguro ni Manny Pacquiao. Binula mo niya ako. Pinaniwala mo akong pwede ako. Anyway, bilyonaryo niya ako, diretso ko na rin. Pinaglaruan mo niya yung damdamin ko. Ayun, inaway na. Sabi ko sa inyo. Or it could be, hindi man sinabi ritong anong posisyon na pwedeng bawiin ng ating Pangulo yung pagre-retiro. Pwedeng mag-mayor uli po siya doon sa And Bongo will be the vice president. Pero sa akin, yung inclination dito ng ating Pangulo is to run for vice president. And Inday, mga kababayan, the president. And later on, kung buhay pa siya, babalik siya ulit presidente. Inday, vice president. Pagpatay na, mga kababayan, si Duterte, kasi siyempre matanda na din. Then Inday will run for president. Vice president po, yung kapatid na si... yun na. Kung 20 years yung mga Marcos, baka abutin ito ng 100 years. Hanggang yun sa anak, ano yung pangalan nun? Yung anak ng ating Pangulo. Yung bunso, hanggang doon, 100 years. Kaya kung ako sa inyo po, mga... Ganyan pala. Kung ako sa inyo po, BBM, tuloy ko na lang. Kaya mo yan? Do not be intimidated. Doon sa ratings po, kung totoo man yun, na ratings, napakalapit ng ratings po ninyo. At maganda, mag-sponsor ka rin ng survey, kung sino i-commission mo dito sa mga survey group. Mag-commission ka rin para makita mo. Anyway, we still have 7 months. Sa 7 months, mga kababayan, makikita mo yon kung ano yung chance. Napakalaki ng chance, mga kababayan, ni BBM
to win this election, then pipili ka po, yung narinig ko sabi si Villar. Si Villar yata, sino nagsabi nun? Si Enrile yata yung nagsabi. Villar will run as Vice President, pero nag-resign na si Mark Villar, nag-resign na po as Secretary. Pero ang sabi, will run for Senator. Well, lahat naman yan, fluid yan lahat. Will change. Tingnan natin. And yung ating inaasahan na magpa-file si ano ngayon? Tuesday? 5, 6, 7, 8. Anong kanang 8? Wednesday, Thursday, Friday? Tingnan mga kuya. 5 ngayon. 5. Friday, tama. Sa Friday, makikita until 12 midnight, makikita natin kung anong posisyon. Definitely si BBM po tatakbo. Anong posisyon yung tatakbuhan ay ganito pala, na-recall ko na ni BBM. May lumabas kaninang balita na ang sabi ang source si Enrile, si Tandang Enrile, dating Senate President. That BBM will run as Vice President ni Inday. Payag kayo sa ganon? Iyon ang lumabas kanina, hindi ko lang na-save. The source was, siguro, yun ang sabi doon sa balita, ang dinig ni Enrile, kaya lang parang may na yata yung pandinig ni Enrile. Matanda na kasi, parang si Irat. Ha? Sabi niya, kausap yung reporter. Ha? Ha? Hindi natin alam, baka mga kwan yun, mga palabas din to test the waters. Ika nga, tingnan ko na nung magiging reaksyon ng mga tao at yung mga political opponents that is, intending to file to the position of President and Vice President. Di ba? Hindi natin alam. Yun ang lumabas kanina, nakita po ninyo. Huwag ka pa auto BBM, ginagamit ka lang. sabi ni Ace. So, yun ang nabalitaan natin, mga kababayan, kanina. And sabi ko nga dito, kung si President Digong balik uli, normal lang ngayon na nagpauso kasi nito si GMA. Si GMA nag-announce ng retirement, tapos balik na naman po siya. Pare-parehas, tingnan ninyo. These Dilawans, ganon, mag-isip sila. Nagpauso siya ka. Presidente tumakbong So, si Irap noon, iyon ang ginawa. O ngayon, yung ating Pangulo, hindi makontento sila. Siyempre, yung sinasabi nila sa atin, mga kababayan, yung kuwanan niya kasi, yung paglilingkod, it is honorable. Tawag doon. It is an honor to serve the Filipino people. Ano mang posisyon yon, it is an honor. Yan ang gusto nilang ipaintindi sa atin. Yan ang gusto nilang paniwalaan natin. Pero ang totoo niyan, alam na ninyo. Kahit hindi ko nabanggitin. Kaya adik sila, mga kababayan, sa serbisyo ko, no. Ayos, nag 1,900 din dito. Okay na yon, mga kababayan, tapos 322 dito. Maraming salamat po.
bukas naman po. Kaya yung ating mga yung inyong mga reactions po, mabasa natin. Ayos, ibalik mo na kuya. Ayos na. Mga dealers po natin. Yan. Abangan po ninyo, mga kababayan, yung mga bagong uploads namin sa mga susunod na araw. May mga bagong contents po tayo, mga balita, mga maiinit na mga kaganapan po dito sa ating bayan at sa buong mundo. So, we will be your alternative source of information po. News and information. Di ba? So, we will run this channel just like the mainstream. Then, para mayroon kayong alternative na source ng balita. Yun ang ating intention po. Truthful news yung maririnig po ninyo rito. Dunya Emio, iboto natin si Atty. Larry Gadon. Nag-con si Atty. Ngayon. Nag-file na for Senator. Alex Zamora, Sedan, God PM, maraming mga vlogger ng man-to-man survey result, landslide si BBM. Nakita ko po, yung mga survey po, runaway, landslide. Si Maharlika nagpa-survey, pero siyempre, kung si Maharlika, mga viewers nun, lahat man, most of them, BBM. Mas maganda yung neutral, yung hindi identified sa So we can study yung result mismo. That's the purpose of survey po. Si Maharlika kasi, non-loyalist. Siyempre, yung mga nanonood doon, lahat BBM. Di ba? Ganun yan eh. Parang magpa-survey yung mga dilawan. Ang leading doon, dilawan din. Kasi yung mga nanonood, dilawan. Yung DDS, mga vloggers, pag nagpa-survey yun, Inday, siyempre. Kasi, ganon. Yung followers, o tayo, dati identified tayong DDS, pwede tayong magsagawa kasi medyo fair yung mga tawag doon, magiging participants natin. Pero mangyayari niyan, siyempre, ayaw na sa atin ng DDS, ayaw na din ng Dilawan. Ang panalo dito, si BBM, sir. Di ba? Kasi kayong mga nanonood sa akin ngayon, most of you, BBM. Ang gusto ninyo, BBM, Inday. Di ba? Ayaw ninyo ng Inday, BBM. Ayaw ninyo ng ganun. So, mas mabuti pa rin yung field survey. On random, reliable yun. Ang objective, matingnan kung ano yung problema. So, we could address. Then, boost the ratings. Di ba? Si Jamtor, for Mr. Dante Maravillas, dear sir, I enjoy listening to you because of your love and knowledge of the Bible. But when you start praising the Marcoses, my heart sinks in deep sorrow. The evil becomes good and good evil. The giant bust of Ferdinand in Ilocos, the only president who had this, is an evidence what Marcos wanted to be during his reign. You were not yet even born when Marcos was elected president. And just 5 years old when Marcos declared martial law. I'm 73 now and clearly understood and remember what happened during the Marcos reign. I have in my hand the book Conjugal Dictatorship
written by Primitivo Mijares. Nabasa ko rin po yon. Marcos' closest aide who defected from him when he could no longer stomach the corruption and abuses of Ferdinand and Imelda. He went missing upon the publication of this book, and body found after 2 weeks, all nails pulled out and body battered with ice pick wounds. Even the young Amy Marcos, the time had Tammy Manutok kidnapped because she wanted him for herself, who at the time was Miss Universe Aurora P1 fiancé. Do you think Bongbong will be holier than his clan? I've seen several of his interviews, and he's nothing but a congenital liar. Wait till they occupy Malacanang again. Ferdinand was able to shun trial because he was so sick to appear in court while in Hawaii, but it did not mean he's guiltless. Imelda stood in court for Ferdinand but escaped punishment. When her lawyer's rebuttal in our court was, what can a wife do against a sitting tyrant president husband? 200 Marcos victims were ordered be compensated. The Marcoses are not relying on their gold bars to their livelihood, for they own several bank accounts in different places. Do you honestly believe the Marcoses are going to give their wealth away? Once Bongbong becomes president, I see an intelligent young man in you, but don't be naive. May the good Lord guide you, give you more understanding, and bless you as a journalist and political analyst. Thanks for sharing the Bible. Respectfully yours. May my next reach to you through your son. Sa iyo to nag-message ko yan. Ganito po. Hindi ko po kayo masisisi kung ganyan yung inyo pong understanding at pananaw. You are actually reading the history written by people who were brainwashed by the Dilawan. The former, itong sinasabi niyo si Primitivo, na nag-defect, ayun, nabasa ko po yon. Sabi ko sa inyo, that is the operation of Damaso. Ganon katindi. And even the Marcos is so deceived that until today, they believe in Damasos. Until today, they are Catholics. Hindi nila alam na ang nasa likod nilang pinatiniwalaan nila, yun mismo yung sorry for that. No. So yung itong information po ninyo na sinasabi ninyo sa akin, I am fully aware of that. Ngayon, yung mga ninakaw po, the burden of proof ng mga ninakaw po rest on the accuser. For the past 3 decades or more, ang sabi ko nga, if you are a witness dito po sa mga abuses, etc., why not go out and add yourself as a witness so that the Marcoses would be jailed? Ang problema po, no one from the accusers could prove it. In all the 900, kala ko nga, 930 cases all throughout the world. More than that pa nga pala. Wala ni isa na napatunayan sila. Anong proof? Nasa labas ang mga Marcoses. Wala silang naipakulong. Si Mrs. Marcos, the trial of the century in New York. Ano nangyari? Absuelto. Tingnan ninyo yung desisyon. In all the rest na ginagamit sa propaganda, until today, ginagamit pa rin yun. Wala silang napatunayan.
Yung mga pinatay, kinidnap, etc., if you have witness, then why not encourage them to go out? Just like these Dilawan are accusing the Marcoses, especially Ferdinand Marcos, to be the, ano tawag doon? The brain sa pagpapatay kay Ninoy. Mismong si Bongbong Marcos ang nagsabi, challenging ni Noynoy Aquino. In an interview, mga kababayan, of Chris Aquino, anong sagot ng napatawad na anya namin? Bakit ayaw nilang buksan to establish kung sino yung brain to Aquinos umupo, una yung nanay as president, then yung anak panot as president. You can just imagine, mismong pamilya nila, mismong tatay niya, hindi nabigyan ng hustisya. Kasi gusto nila, lagi tinuturo si Marcos. Si Marcos lang. Ano ang prueba nila? Mismong yung Sergeant Martinez na nandun sa tarmac, accused as kasama doon sa kasabwat sa pagpatay. Naging born again Christian. Anong sabi? Ang narinig ko niyang pangalan, Danding. Nang makalabas yun, mga kababayan, namatay na bangga. Pa! You people that are accusing the Marcoses of all crimes, stand up, be a witness. So that makita natin kahit isa man lang hanggang sa kaapu-apuan. Kung hindi ninyo maipakulong si Imelda, mamamatay na eh. Matanda na. O di si Aimee, o si Bongbong Marcos, ipakulong ninyo. Hindi ko man yan kaano-ano. Bakit hindi ninyo po gawin? You see? Patunayan po ninyo na kriminal. At sinasabi ko po sa inyo, it is in the Bible, ang kasalanan ng tatay, hindi man kasalanan ng anak. Sabihin natin, sige, mamamatay tao. Magnanakaw si Marcos, si Ferdinand na mismo. Just for this argument, for the sake of argument. Anong kasalanan ni Bongbong? Kasama siya sa nagnakaw? Kasama siya sa nag-order, patayin niya yan. Ilan yung edad ni Bongbong noon? Ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Or ang kasalanan ng anak, di man kasalanan ng tatay, kahit tatay pa niya yan. Kasalanan niya kung underage yung anak. Kasi pinabayaan niya, may pananagutan under the law. Pero ito, baliktad yung situation po. Ang inaakusang may kasalanan ng lahat ng krimen as accused by the Dilawan, yung tatay. Ngayon, kung kasalanan yun ni Ferdinand Marcos Sr., anong kasalanan ni Bongbong? Bongbong should be judged, mga kababayan, as Bongbong Marcos, not as the son of Ferdinand Marcos. Yan tanong ko sa inyo. Hindi ko po kayo sinisisi kasi kung ano po ang sinaksak sa utak natin, yun ang simple. Yun ang available information pong nasa inyo eh. Sa akin, ito pong
Nabasa ko na rin po. So, nang nabasa ko siya, hindi man lang ito yung nabasa ko. Ang nabasa ko marami. Especially the participation of Damaso. Damaso is the one, manipulating everything in this country, in all the entire planet. And what you read in history are lies. Sabi ko sa inyo, 90% ng inyong alam dito sa mundo, kahit pa po matanda na po kayo, 90% yan na pinaniniwalaan po natin. Including me. Nakala ko totoo. Lies. So, we believe the lies as truth. And truth as lies. Again, I challenge anyone who could file a case against Bongbong Marcos so that pag napatunayan ninyo, ditanggalin natin. Di ba? Ang problema po, until today, yung mga, kaya nga po na, anong tawag doon? Narindi na lang yung mga tao, na immune. Sa kakapropaganda na wala man napatunayan, ayon, lalong sumikat si Bongbong Marcos. Lalong sumikat. The truth shall set you free. Yan po. So itong kwento po ninyo, pasensya na po kayo. Sabi ni Marcos, ni Ferdinand Marcos, marami niya akong kasalanan sa mundo. But stealing is not one of them. Bakit ako naniniwala sa sinasabi ni Ferdi? Because of the gold. He has all the gold. And tons of gold. Kaya nga may kasong hidden wealth. Only that the hidden wealth and ill-gotten wealth lumabas, hindi man mapatunayan as ill-gotten. It is only hidden. Kasi yung wealth po, alam nga naman yung wealth mo, i-display mo dyan sa kalsada, ito yung ginto ko, yan o. Ibinang ko po ni Marcos, in the gold certificates everywhere, Swiss banks, etc. Yan kaya, subject of litigation. Hong Kong Bank, China, kung saan-saan. You see? Ito yung sinasabi ni Mrs. Marcos na gusto na sana niyang i-share as part of the so-called last will. Yung ating Pangulo, nagsabi sa atin early part ng kanyang presidency, 2016, 2017 yun. Makikipag-negotiate siya sana para magamit ng mga Filipino. Wala man nangyari po. Si Mrs. Marcos, the pamilya Marcos, willingly gusto ng... but of course, dapat within the last will. Last will yun, it should be respected. Anyway, hindi man yun ninakaw. We believe na ninakaw yun sa kaulit-ulit na pag-aakusa natin, lalo na yung mga Damaso, ikaw man daw laging tinatawag magnanakaw. So, naitanim sa isipan natin, brainwash ang mga Filipino, including you, na nagnakaw yung Marcos. Ano sabi sa document? It was put in trust. And Marcos, yung pinasok ng negosyo, it was as admitted in the interview. Mismo ni Mel Chanco. Sabi ni Mrs. Marcos, ang dami anyang ginto sa bahay. In-interview din ni itong Pasaway. Sino yon? Si Pasaway? Dalawa yung nag-interview. Tanong pa ni Pasaway sa GMA, yung matandang Dilawan. Paano niya yung itago? Yung sa bahay ninyo, punong-puno ng ginto. Di ba magiba yung bahay ninyo? Ano akala mo ng bahay ni Mrs. Marcos? Gawa sa sa bamboo? O sa... Sabi ni Mrs. Marcos, sa ilalim niya,
Tawag doon sa ilalim, kuya. Sa ilalim. Basement anya namin. Punong-puno ng ginto. Pinakita pa nga po sa interview ni Mel Chanco. Ito ang documents ko, isang buong bahay, punong-puno ng documents. O ito, tabi na yun. Magkano yan? 200 million? Ay, hindi. Sabi ni, inagaw ni Mrs. Marcos. Tingnan na sa YouTube. Hindi siya 200 million. Billion siya. Hindi na nga mabasa ni, So this wealth, kinikwento mismo, but branded as hidden wealth. Kinikwento na nga, ayaw ninyo maniwala. Ganon tayo pinagluloko, mga kababayan. Ano sabi? Ang gusto lang naman ng pamilya Marcos as stated by Mrs. Tirhan naman ninyo kami ng konti para naman kami mabuhay. Pinagpaguran nila yon. It was paid to Marcos. Mga kababayan, by Santa Romana, Father Jose, Antonio Diaz. Ang mismo makapag-attest, yung abogado mismo ng World Bank, tingnan ninyo, yun, hanggang ngayon nakikipaglaban, si Atty. Karen Hudes, nagtrabaho sa World Bank for 21 years. She has all the document and she is fighting for it, the Marcos Gold, because it is the wealth not only of this country, but the wealth of the nations. Put in trust by Mr. Marcos. Kaya sabi ni Karen Hudes, kung mayroong hero po dito sa mundo, it should be Ferdinand Marcos. Kasi yung gold ng mundo, sinecure niya para pakinabangan ng bawat bansa. But the bulk of it is for this country. Si Damaso at mga kasapakat niyang oligarchs na may control ngayon ito, propaganda ng propaganda, never again, using the same strategy, exploiting the story of martial law. Hindi lang ninyo alam kung sino nasa likod ng mga kalaban ng. Hindi lang ninyo alam. Kung alam lang ninyo kung sino yung author, siguro. Yan lang, wag na. Ayos. Wag ninyong ikasakit ng inyong damdamin yung mga sinabi ko. Wala man akong personal po sa inyo. Kung man kayo kilala. But I'll not buy the propaganda na pinadala po ninyo sa anak ko. I'll not buy it. Alam ko na yan. Script ng mga ulupong. Useless din ang PCGG. Coded nga ang pangalan na ginamit niya para hindi basta-basta makuha sa last will and testament ni Marcos. Matalino pinag-initan lang siya ng mga kabal. The same kabal na nasa likod nitong pandemonyum. The same group ng sindikato po. This country is very wealthy country. This is the land of gold, the land of Ophir. A very wealthy country. We are blessed. Kaya mga Kastila, sinakop tayo. Dinala nila yung religion sa atin para enslave yung mind natin. Sabi ko sa inyo, ganun katindi po. Michelangelo, one thing said done, na pagtanto ko, ala po talaga coincidence sa mundo natin. In God's time talaga. Tama po kayo. Ngayon, tama na siguro ayon. Ayos na.
Bukas naman po. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po, mga kababayan. God bless.